Panasonic na 32 inches gagawin natin. Ang problema ng unit natin ay ganyan lang siya. Yan, may guhit lang siyang ganyan. Tapos naka-on na yan. Ito, Panasonic. So naka-on na siya. Nakasulat dito ay widescreen. So ganyan lang yung display niya. Hindi na siya nagkaroon pa ng ibang display. Ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang module doon para sa backlight driver niya. At ito naman yung kanyang power supply. Yan, Panasonic. So ang problema ng unit natin ay panel issue. So check natin yung panel issue. Kadalasan sa mga ganitong problema ay may missing na supply. Pag nilagyan mo siya ng signal, ganyan yung makikita mo sa screen niya. Yan. Guhit-guhit lang. So ito, dahil ang naging problema ng panel natin or topboard natin ay missing lang siya ng BGH. So ito yung BGH natin. Mayroon tayong nasusukat dito na 27. So wala tayong kinat or pinutol na circuit para mag-tap tayo ng BGH natin. So nag-tap na lang tayo ng BGH sa pinaka topboard nito. Yun. Tapos ang supply naman ng ating board na ito ay 12 volts. Nanggagaling din sa BCC ng ating top board sa mismong unit. Yan. So papasok yung 12 dito, magkakaroon siya ng DC to DC. Tapos ang kinuha lang natin na supply ay BGH lang, kasi yun lang yung missing ng ating unit. So titingnan ngayon natin yung display kung nag-okay ba siya sa ginawa nating pag-inject ng ibang supply gamit yung ibang T-con. So ayan na yung display niya. Yan. So okay na yung Panasonic natin. Okay, so nagkaganon lang yung display noon dahil missing lang yung BGH niya. So nung nilagyan natin siya ng BGH ay nagnormal na yung display. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay na ito. Yan. Okay na siya. Sa susunod na lang ulit natin na video. Medyo busy din tayo ngayon. Kaya bihira na lang tayo makapag-upload dito sa ating YouTube. Dahil sa dami nating gawa. Tapos medyo busy rin tayo mag-ano ng video natin doon sa kabilang channel natin. Kaya madalang tayo mag-upload sa YouTube channel.